Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Ako nga pala si Teacher Nali na maghahatid sa inyo ng isang kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ay isang kwento tungkol sa magkapatid na magkaiba ang ugali na pinamagatang sina Bulilit at Kulilit. Isinulat ito ni Vilma B. Maniguez mula sa dibisyon ng Dinagat Island at iginuhit naman ni Letobel C. Maniguez mula pa rin sa kaparehong dibisyon. Ito naman ay disenyo't kulay ni Edna S. J. Ong mula pa rin sa dibisyon ng Dinagat Island. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod mula sa dibisyon ng Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Sa isla ng Dinagat, may dalawang patang ipinanganak ng sabay ng kanilang nanay. Sila ay tinawag na Bulilit at Kulilit. Kambal sina Bulilit at Kulilit, ngunit magkaiba ang ugali nila. Kaya madalas nag-aaway sila. Palaging mabango si Bulilit dahil araw-araw siyang naliligo, nagpapalit ng damit at nagsusuklay ng buhok. Si Kulilit naman ay mabaho dahil hindi nagbibihis at hindi naliligo. Malinis ang mga kamay ni Bulilit. Lagi siyang naguhugas, lalo na kapag bago at pagkatapos kumain. Madalas din niyang pinuputol ang kanyang mga kuko. Ayaw niya ng matutulis at mahabang kuko. Si Kulilit naman ay walang pakialam sa sarili. Hindi siya naguhugas ng kamay kahit siya ay kumakain. At lalong hindi niya pinuputol ang kanyang mga kuko. Mapuputi at matitibay ang mga ngipin ni Bulilit dahil nagsisipilyo siya pagkatapos kumain. Sira-sira, butas-butas at naninilaw naman ang mga ngipin ni Kulilit kasi mahilig siya sa matatamis na pagkain gaya ng tsokolate, ice cream, lollipop at candy. Malusog na bata si Bulilit. Umiinom siya ng gatas at kumakain ng gulay, isda at prutas. Ngunit si Kulilit ay sakitin. Puro karne, hotdog at ham ang kanyang kinakain. Mahilig din siya sa junk foods at soft drinks. Tumutulong si Bulilit sa paglilinis ng kanilang bahay. Si Kulilit naman ay hindi tumutupad sa mga gawaing iniaatas sa kanya. Dahil dito, lagi siyang napapagalitan ng kanilang nanay. Oras na sa pagpasok sa paaralan. Mabango at bihis na si Bulilit.
Ngunit si Kulilit ay kagigising pa lang at tinatamad maligo. Maligo at magbihis ka na, Kulilit. Hihintayin kita. Papasok na tayo sa paaralan, sabi ni Bulilit sa kapatid. Ngunit sa halip na makinig, nagagalit pa si Kulilit. Pumasok ka mag-isa. Ayaw ko pumasok, wika ni Kulilit. Pumasok si Bulilit sa paaralan na mag-isa. Si Kulilit naman ay naglalaro ng tagu-taguan kasama ang mga kaibigan. Nang malaman ito ng nanay, tinawag niya si Kulilit. Ulilit, Kulilit, umuwi ka na at maligo. Mahuhuli ka na sa pagpasok sa paaralan. Kaya umuwi si Kulilit sa bahay at naligo. Habang siya ay naglalakad papunta sa paaralan, nasalubong niya ang kanyang mga kalaro. Kulilit, sumama ka sa amin. Maglalaro kami sa tabing ilog, anyaya ng mga kaibigan. Sumama si Kulilit sa mga kaibigan. Maghapon silang naglaro sa tabing ilog. Hindi siya pumasok sa paaralan at kinalimutan niya maging ang pagkain ng tanghalian. Samantala, masayang-masaya si Bulilit na umuwi galing sa paaralan. Dala niya ang kanyang sertipiko bilang nangunguna sa unang markahan sa kanilang klase. Nanay! Nanay! Tignan mo! Ako ang nangunguna sa klase! Ang maligayang balita niya sa nanay. Niyakap ng nanay si Bulilit sa sobrang tuwa niya sa anak. Panatilihin mo ang pagiging mabuting mag-aaral at magalang na bata, anak, wika ng nanay kay Bulilit. Kinabukasan, pagkagising ni Bulilit, nagulat siya nang makita si Kulilit na nanginginig at umiiyak. Bulilit, Bulilit, tulungan mo ako. Masakit ang ulo ko. Ang mahinang sabi ni Kulilit. Inalalaya ni Bulilit sa pagbangon ang kapatid at naramdaman niya na nilalagnat ito. Pinainom ng nanay si Kulilit ng gamot. Tumulong naman si Bulilit sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. 1, 2, 3, 4. Bilang ni Bulilit. 4 na araw na, hindi pa rin gumagaling si Kulilit. Kaya nagpasya ang nanay na dalhin si Kulilit sa ospital. Sumakay sila sa malaking bangka at nagpunta sa isang pribadong ospital sa lungsod. Nakagat siya ng lamok, kaya siya nagka-dengue at kailangan niyang salinan ng dugo. Kung hindi ito maaagapan agad, maaari niya itong ikamatay, wika ng doktor. 2 linggo ang itinagal nila sa ospital. Malaking halaga ang nawala sa pagpapagamot kay Kulilit. Pero
Malaki ang pasasalamat ni Bulilit at ng kanyang pamilya dahil kasabay ng paggaling ni Kulilit ay ang pagbabago ng kanyang ugali. Araw-araw na siyang naliligo at nagpapalit ng damit. Palagi nang malinis ang kanyang mga kamay at ngipin. Kumakain na siya ng prutas, gulay at isda. Iniiwasan na niya ang pagkain ng matatamis at junk foods. Umiinom na siya ng gatas at ayaw na niya ng soft drinks. Nagkakasundo na sila ni Bulilit at naging responsable na siya sa kanyang pag-aaral. Sina Bulilit at Kulilit ay naging ulirang magkapatid. Sila ay tunay na kahanga-hanga. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Sana ay maisabuhay ninyo ang aral na hatid nito. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.